So magandang araw kabola. Sa video nito pag-uusapan po natin kabola ang pinakamalaking issue ngayon na bumabalot po sa PBA kabola, and then magsasuggest po ulit tayo kabola ng isa pong trade kabola, no? Na focus of course sa isa pong current na trade rumor. So sa mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. We'll start po with this news kabola na sinama na po sa Gilas Pool si Amos at saka si Japet Aguilar. Nakakatawa dito nung in-explain po ni Coach Tim Cone. Sabi niya, the first window showed us. So, kumbaga, in-explain niya. Yung first window daw, pinakita na medyo yung kanilang rotation is mababa. Kapag yung mababa, kapag may injury na, of course, kailangan or wala na silang pampalit. And I mean, wait lang, kabola, is that obvious? Diba? Obvious yun eh. Kabola, 12 man yung rooster mo, kabola, and hanggang dun lang yung nilagay mo sa pool mo. Di wala ka na talagang backup, diba? Medyo obvious yun. So, talagang nakakaano din kung bakit nga po ba. Kasi nagsimula siya sa 12 ngayon. Ang tawag na lang dito kina Amos sa kay Aguilar mga alternate kabola, diba? Just to emphasize dun sa 12 na unang pinili. Now, talagang pag-uusapan natin is wala nang iba kundi dito nga pong ginawa na naman ni Calvin Abueva. So, alam naman na natin ano nangyari po kabola, diba? Siya po ay namakyo kabola ng isang PBA fan. And explain naman niya kabola, diba? Siya mismo sa isang interview na-explain niya. So, may sinasabi daw kasi yung fan inuunsulto siya or what kabola, kaya binigyan niya ng middle finger kabola. So sa palagay po ni Calvin Abueva, deserve yun ibigay sa fan. Now unfortunately nakita yun ng camera. So nakita lang camera kabola, it means lahat po na nanonood sa PBA and currently is of course kalat na siya sa social media, nandun nakapakyo po yung isang kamay niya, di ba kabola? So now kalat na yun kabola. So and is of course that is a bad image, di ba? Unang-una yung mga bata, di ba? Makikita nila ganyan. Alam naman natin yung ano pong connotation nun kabola, di ba? So it should not be seen by kids kabola, di ba? Lalo na ginagawa po ng idol nila. So ano yan, di ba? Pag makikita nila, normal lang kabola yung dapat ginagawa, di ba? Alam naman natin po, hindi yan. Now, ang naging decision po dyan ng PBA management, led by Commissioner William Marshall, ibigyan po siya ng fine at saka 1-game suspension. And I 100% support this kabola. I think tama lang to sakto lang, 1-game suspension kasi in a way naman, yes of course, middle finger, hindi yun kasing lala nung pang-awa niya kay Tautua, di ba? Hindi yun kasing lala kung nanuntok siya ng player kabola, di ba? Fine din siya ng 20,000. So para at least ma-hurt din siya financially. No, lang kabola, maraming fans yung nag-depend sa kanya kabola. Parang, hindi naman directly talagang dinipensa. Pero ini-imply nila na parang mali yung decision ng PBA. Which is, of course, nakakatawa, diba? Calvin Abueva, sa lahat na nagawa po niya kabola, alam natin na hindi po yun nakakabuti. Yes, of course, inside the game, kabola, he's a fan favorite kasi yung playing style niya is Pinoy na Pinoy, diba? Pero we also need to recognize, kabola, na yung mga gawain niya po, inside and outside the court, is hindi dapat po yan makukunan, dapat, kabola, or may papanood pa po sa TV, di ba? Lalo sports po nire-represent po ng PBA. So nakakaano lang, nang daming dumidepensa in a way. Sa kanya may nagsabi pa, ang PBA talaga walang kwenta. Kung walang makulit na fans, di ba? Binabanatan yung fans kabola. Tama ulit si Commissioner William Marshall dun sa sinabi niya na kung may ganong fans, sabihan niya yung officials, hindi yung gagawa siya ng ganon po na eksena kabola, di ba? O sana sabihin yung officials, sana hindi siya na-suspend ngayon, di ba? Kabola. Now, ito na nga po yung atin pong trade suggestion, di ba? Alam naman natin, Troy Rosario is currently on the trade block. So, we are suggesting. San Miguel po yung isang interesado daw sa kanya. How about Troy Rosario for Moala Tautua, di ba? Simple trade. Tautua, of course, dininay na niya na masaya naman siya being the backup kabola. Pero, if gusto niya talaga pong mag-starter ulit, di ba? Magpalit sila ni Rosario. Kasi si Rosario, mas madaling isabay po dito kay Fajardo kasi nga po si Rosario, he can defend lower positions better kabola, diba? Smaller positions. And then Tautua, of course, we also want him to again average 30 plus minutes per game kasi he deserves it. He is a top 10 center in the league kabola. So sa palagay mo kabola, sino panalo sa trade na to? Comment lang po sa baba.